So naputol po yung ating pagbibideo, pero ito na po yung continuation nya. Inayos ko kasi yung camera para tayo ay mapanood nyo ng maigi na hindi naman maliit sa screen sizes. So at andito pa lang tayo sa CBD natin yan, dito sa Aras Tunnel ng Wellington, New Zealand. So ang ano dito, speed limit is 50. Medyo maselan sila sa speed limit dito sa New Zealand. Kailangan nating sumunod. Dito pwede, dito yung mga nakaugalian nating driving sa Philippines. Yan naman tayong mga Pilipino eh. Disciplined naman tayo pagdating natin sa ibang regions or country. Diyan tayo magaling. At higit sa lahat, tayong mga Pilipino ay masisipag. Kaya gustong gusto tayong maging trabahador ng mga employer dito sa ibang bansa, lalong lalo dito sa New Zealand. So we're approaching here now sa isa pang tunnel. Dito sa one na to is 70 ang speed limit. Dito na tayo sa sinatawag nilang State Highway 1, motorway kung tawagin, pero pag sa Pilipinas, expressway. Nga pala, yung mga expressway nila dito is walang bayad. It's free to use. Ganito kayamang bansa ang New Zealand, hindi nila kailangan ng bayad because malaki na masyado yung tax na na-generate ng gobyerno para sa mga infrastructures na tinatayo dito. So time check, 5:17 na ng umaga. Ang sign on natin dun sa Eastbourne Depot is 6:19 ng umaga. So abot tayo dyan kasi 30 minutes travel time lang naman ang ating bubunuin going sa Eastbourne Depot. So dito is 100k ang speed going sa mapapansin nyo is malinis pa ang motorway kasi maaga-aga pa nga dito ngayon, medyo madilim-dilim pa, pero maya-maya ng konti liliwanag na. Ito lang ang ating speed ngayon for the moment kasi hanggang 100 lang yung speed limit dito. Pag nag exceed ka kahit 1 kilometer lang, medyo may kalalagyan ka pag natsyempuhan ka. Ganito sila kahigpit dito sa New Zealand when it comes sa pagpapatupad nila ng traffic rules and regulations nila. Dyan mga Katimbo Vlogs at samahan nyo ako sa ating biyahe.
nagsubaybay dito sa State Highway 1. Maaga-aga pa, tulog pa yung mga tao. Medyo malayo-layo rin itong Eastbourne Depot na pupuntahan natin. Siguro mga more or less na 35 to 40 kilometers din. Parang sa aming bayan hanggang sa mismong Tarlac, from Camiling to Tarlac, siguro nasa 34 kilometers din tong Wellington mula sa bahay hanggang sa Eastbourne Depot. But sa Pilipinas, ibang-iba kasi traffic doon. Almost 45 minutes din yung travel time doon papuntang Camiling to Tarlac. Kasi maraming mga sasakyan. Alam mo na, medyo kailangan mong magdahan-dahan sa pagdadrive sa Pilipinas dahil medyo crowded na rin tayo sa marami, especially yung mga motor. Kailangan mo talagang magdahan-dahan doon dahil minsan sumusulpot na lang sila lang hindi natin alam. Maaga-aga tayong darating sa depot niya. At least much better na yun kaysa yung naghahabol ka na baka malate ka. At least pag maaga-aga ka sa work, may konting pasip-sip effect yun. At least doon mo na bunuin yung mga natitirang mga minuto para maghintay ng ship mo. Isa yung late kang aalis sa bahay tapos mag-overspeed ka para lang habulin yung pagiging late mo, which is napakadelikado po yun mga katimbong vlogs dahil kailangan mo talagang mag-overspeed doon, which is not applicable dito sa New Zealand. Dito is kailangan mo maging disiplinado kasi once na mahuli ka ng overspeeding dito is magbabayad ka ng 150 New Zealand dollars, which is equivalent to 5,000 pesos sa Philippine money, plus bibigyan ka pa ng demerit points na 20 demerit points na ma-erase lang within 2 years of na hindi ka gumawa ng violation. So, kailangan nating ingatan yan mga ganyan dito sa New Zealand. Pilipinas hindi pa uso, malabang mga demerit. Ay meron na pala siya demerit points na rin pala yung Philippines. Bago pala ako umalis is zero demerit points. Ibig sabihin magaling akong driver at wala pa akong kahuli-huli doon. And pag once na mag-renew ako ng license sa Philippines, pag uwi ay mabibigyan na ako ng 10 years validity ng driver's license. Hopefully
Andito na tayo sa Petone ngayon. Andito na tayo sa malapit na yan. Medyo lapit na yan sa Eastbourne. This is Petone, Lower Hutt. Ito na yung mga Hutt Valley dito sa Wellington. Yan sa bandang kanan ninyo mga Simple Vlog is yan na yung baybaying dagat ng Wellington. So dito sa area na to, ang speed limit natin dito is 50 lang mga ka-Timble Vlogs. Bawal mag-ano dito, mag-overspeed o kuwan ng speed limit. Dapat stick lang sa 50 na speed limit dito. Kasi ikaw rin ang kawawa pag nahuli ka na o minsan natsambahan ka ng mga patrol dito. Gaya nga ng sabi ko is 150 New Zealand dollars ang fine, tapos 20 demerit points. Marami ring mga cameras dito na tagahulin lang once na mag-exceed ka sa speed limit. Hindi na kailangan yung pangalan mo kasi minsan doon na lang sa plate number mo nila ipinibase yung makikita na doon kung saan ipapadala yung mga fines mo, yung ticket. Makikita lahat yung information doon pag in-scan nila yung plate registration mo. Ganun katindi at kalupit dito sa New Zealand. Plate number mo lang, wala kang kawala. Hindi gaya sa Pilipinas, dyan sa bansa natin na ipa-plug down ka para lang ma-issuean ka ng ticket. Dito is registration plate number mo lang, and then ipapadala na yung ticket mo sa by mail, which is kailangan mong i-settle yun within 2 weeks upon receiving the ticket. Kasi pag hindi mo na-settle yun, malaki-laking consequence ang iyong pubunuin. Kakaroon ng penalties at kung ano-ano pang buwan dyan. Kaya once na nagdadrive ka dito sa New Zealand is kailangan mo talaga ng disiplina dito, which is no doubt naman na kaya nating mga Pilipino. Doon naman ako believe sa ating mga Pilipino kasi disiplinado tayo pagdating natin sa ibang lugar o ibang region. At higit sa lahat is napaka hardworking nating mga individuals. Kaya nakaka-proud din, no, mga kaibigan. Be proud because we are proudly Philippine made. Yan, na Philippine. Medyo malapit-lapit na tayo. Siguro mga 15 minutes or 10 minutes nandun na tayo sa Eastbourne. Talagang sinadya kong agahan ang pagpasok para at least relax ako. Dating sa depot, tambay lang, relax, hindi ka medyo haggard pagdating mo dun sa na habol-habol mo ng
oras para hindi ka malate. Ito na yung last na runabout na kailangan nating tahakin papunta doon sa Eastbourne Depot. So, ingat-ingat nga lang pag dito sa mga roundabouts dito. Very complicated yung mga signs nila dito, kung sino yung mga mauuna. Yeah. Ayan, medyo malapit na tayo, mga 10 minutes na lang andun na tayo sa Eastbourne Depot. Yan yung isa sa mga pinakamagandang depot ng NC Bus dito sa Wellington. Mamaya makikita nyo kung bakit sabi kong ito yung pinakamagandang depot ng NC Bus dito sa Wellington. Medyo pricey rin yung mga bahay dito pag kung dito mo gustong manirahan, dahil unang-una because yung sa nature. Maganda kasi talaga, lalo na pag umaga. So dito sa zone na to 70 yung speed limit dito. Sea view ang tawagin dito, sea view, seaside, meaning nandyan sa gilid yung sea. Yo, dahan-dahan lang din dito kasi minsan may mga pasulpot-sulpot na lang din mga mabibilis na sasakyan dito. Makikita yung magandang tanawin dito because madilim pa, pero once na pumunta ka dito ng medyo may maliwanag na, doon mo ma-appreciate yung beauty niya sa gilid-gilid, because yung sa gilid po is dagat po yan. Tapos nandito tayo ngayon sa gilid niya. Klima dito ngayon mga Katimbol Vlogs is 10 degrees. Medyo hindi na masyadong malamig kasi approaching na yung summer dito ngayon. Pa-summer na rito. It's Berna. Malapit na ang Pasko. Parang kailan lang.
Bulaklak tayo ngayon dito. Eastbourne Depot. Minsan 30 degrees ay 30 kilometers per hour temporary speed. Ginagawa kasi yung daan dito sa may banda rito, niluluwangan nila mga katimbol blocks, so kailangan nating magdahan-dahan para hindi natin mabangga yung mga cones na. So, ang dami ng mga cones na tumba, binabangga ng mga medyo barumbado rin yung ibang driver dito kasi sinasadya nilang banggain yung mga cones na nakatayo. So this is 70 ulit and 50 ulit dito sa banda rito. Variable speed ang nangyayari dito. Dapat dito ang gamitin mo is maganda kung yung sasakyan mo dito is may cruise control, dahil makokontrol mo talaga kung ano yung mga speed na dapat mong i-ano dito. Pwede mo siyang iset ng 49 or 48 lang, at least hindi ka mag-overspeed. Yun ang kagandahan ng may cruise control ang yung mga sasakyan. Yun, hindi ka mag-worry na lalagpas ka sa speed limit. Gaya na itong sasakyan ko, may cruise control ito. I don't worry kasi pag may mga speed limit gaya ng 30 na yan is I can set my speed limit to just 30 without worrying anything. Maski may policeman dyan na kasabay ako, hindi ako mag-worry because I know na hindi niya ako mahuhuli dahil nakaset lang yung aking speed sa 30. Lalo na dito, radar gun ang ginagamit nila minsan para manghuli ng speed violators. Medyo malapit-lapit na tayo sa katotohanan. 5 minutes na lang, nasa Eastbourne na tayo. 5 to 3 minutes andun na tayo. This is 50 zone. Eastbourne shops, maraming mga shops dito. Dito ang bilihan ng ito yung pinakatalipapa nila dito banda, Eastbourne shops. Yan, dito yung parang palengke nila sa may bandang kanan.
better kung maaga talaga. At least dyan na lang natin gugulin ng ating mga natitirang mga minutes para tumambay. Diyan tayo makipagchismisan maski yung English natin ay hindi pa medyo hindi pa proficient, which is kailangan ko talagang i-practice, lalong lalo na kailangan ng English proficiency test sa pag-apply ng residency dito. Kailangan matuto talaga ng English. Isa sa mga criteria na hahanapin nila, English proficiency. Another IELTS. Mga isa't kalahating taon pa para pag-aralan. Na minsan binibiro ko yung flatmate ko, ini-English ko siya. Shout out nga pala sa flatmate ko, si Romel Andal from Batangas City. Isang napakabait na tao yang si Romel, kaya napakaswerte natin at siya yung naging flatmate natin. Walang kareklamo maski sa kung anong pagkain na ihanda. Kung ano yung meron, yun ang kakainin. Napakaswerte ko rin na siya yung naging flatmate ko. Yan, gawa ng bus dyan. Bisyo mo naman at dun ka pa dyan ka pa nag-parking na bus ka. So andito na tayo sa Eastbourne Depot. Yan na, paglampas dito, ayan na, andyan na sila. Yun, sabi ko sa inyo na, at naghahanda na nga sila. So dito tayo ngayon. Kung makikita nyo dyan sa may bandang harapan is beach yan. Yan yung bye-bye. Huwag kayong magtaka kung medyo pricey yung mga upahan dito. So let's go. Alright, dito na tayo. Yun. So all good. Mamaya ulit samahan nyo ako ulit mamaya. So until next video mga Katinbol Vlogs, paalam.